Mga kababayan mo sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 4, 2026 at tayo ngayon papunta dito yan sa may Anapolis Street, Green Hills, San Juan at dadalhin po natin sa may Piña Francia Street, Valenzuela, Makati, Valenzuela po yan. Okay, so Valenzuela, Makati. Hindi sa Valenzuela, Valenzuela, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya natin po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito at tawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya ito po pag napunan po natin sa pag-liquidate ng mga ito dahil dito umabot ang COA sa pag-issue ng notice of suspension sa Alex Shop. Under the joint circular tatanong kung eventually ba kailangan iharap ng itong sila Mary Grace Piato, sila Andy Lim, paano ba ang magiging backstream? Well, yun naman, magmula dun sa simula, because of impeachment, ang position namin dyan, these are fictitious persons, hindi totoong tao tong mga to, no? But regardless, kung iharap pa natin or merong magpipresenta na supposedly
itong mga tao na to, no? Madami pa ring question na kailangang sagutin na firstly, kahit hindi sila maharap, no? Maliwanag na yung mga issues dito dahil tulad nga na sinabi ko kanina, specifically, for example, itong si Mary Grace Piatos, no? Nakalagay, supposedly, ang tinanggap daw niya, 70,000 pesos, and then may nakalagay in parenthesis, medicine. So parang ang sinasabi, nakatanggap siya 70,000 worth of medicine. But again, malaking issue dyan, nasaan ang patunay na talagang bumili nga talaga ng 70,000 worth of medicine. No? Siyempre, it also raises the first question. Normal ba na ang ibang babayad mo ng reward para sa information ay medicine? Ginagawa mo talaga yan. So, regardless kung harap siya o hindi, madami ng importanteng question dito, no, na kailangan sagutin ng valid ng Vice Presidente. Paupo dito sa ating nila na confidential fund. Oo, yun, obvious po kuya, kapag naman yung pinag-uusapan, bakit kailangan gawing confidential ito? I mean, hindi naman siya ganun ka-delikado. Medyo naliligaw mo yung mga kababayan natin sa issue na yan. Nakikita natin ang ginagawa nila sa social media. Ang sinasabi ngayon, no, merong isang portion na sinilang na nakita nila at least ginamit sa gamot or pagkain, no? Pero yun muna yung tanong doon, talaga bang ginamit sa mga kadahilanan na yan, no? Pinabili ba talaga ng gamot? Pinabili ba talaga ng pagkain? Dahil nga tulad ng sinabi, Attorney Wongit, wala namang patunay na binili nga talaga yan dyan. Walang official receipts, walang sales invoices. Okay, sige na po. Maraming salamat po sa inyong panahon. Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sir, magandang gabi po. At Maraming salamat din, Walter. Magandang gabi rin. Nalusaw na ang low-pressure area ng dating Baging Luis, pero isa namang low-pressure area ang tumaas ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justin Ignacio. Justin? Yes, niya nalusong na ang binabasayang low-pressure area na dating naging Baging Luis alas 2 ng hapon. Huling ulat ng bakas sa alas 5 ngayong hapon, isang low-pressure area naman ang tumaas ang tsansa na maging bagyo. Muli itong namataan 180 kilometers sa kanlura ng Masnotan, La Union sa West Philippine Sea. Base sa latest track ng pag-asa, mataas ang tsansa na maging masinang bagyo ito sa susunod na 24 oras at kung sakali ay tatawagin itong bagyong Maybay. Itinakaw ang ibig sa 13 bagyo ngayong taon at itutuloy din naman para sa buwan ng Agosto. Samantala, maliban sa binabantayan ng pressure area, isang bagyo sa labas sa Philippine Area Responsibility ng International Marine Authority ang patuloy na minomonitor ng pag-asa. Gawin sa nanakot siya na mataas na bagyo, nagka-overnight because the mountains east, north, and extreme northern Luzon. Hindi na sa sosyo pagkasuran sa bilis at buwis sa mga kaitsuan. Hindi naman inaalis sa pag-asa ang posibilidad na tumasa ng nagpatupad ng tatlong magkakaibang rate adjustment. Marami pang maliliit na balita sa pagbabalik ng Arkada Balita.
Candida at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga chikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang paghinga, tunawang plema. Basta lagot di, Blemex. Johnny Pangilier here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohols. So I can get in the game. Savor the moment. Here, guys. And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Delivery! Buddy out there? Ang ingay? Ang sino ba? Surprise! Di ba't ka nasa loob ng bus? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng pag-inipod multi-purpose loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs. At iba pa, up to 90% ang tulog mo ang pwedeng i-load. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Ang ganyan, pag-ibig mo ni MPL by the virtual pag-ibig. Ready next time, solid ka ba? nagpagas ka ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Pag-usapan natin yan. Tingnan natin, ano kanilang salawin dyan? Aba, ano ko to na? Naman, bakit makapadal ko? Anong rate mo? Lunes, ang Wednesday, ang 4 Ilang taong anomalya sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang lumitaw sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong Martes. May umarang kada balita ni Mario Ocampo, live. Mari? Inya mas nalimay pa nga ni COA State Auditor Roderick Wahil ang mga red flags sa confidential funds na hiningi ni VP Sara. Ayon nga sa House Prosecution, lalo lang itong napatibay ang kanilang alegasyon na talagang mali ang paggamit sa naturang pondo. Yung pong problema para doon sa mga acknowledgements. Hindi pinalabas ni House Prosecutor Terry Vidal ang inabi ni COA Auditor Roderick Wahil sa kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kwento niya, pinambitin sa opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education na nasa ilalim noon ni VP Sara ang nakipagpulong sa kanya noong siya'y parte pa ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Present sa naturang pagdinig noong September 2023, sina OVP Chief of Staff Zulay Calote at Dr. Michael Tuwa na noong panahon na iyon ay ang Chief of Staff ng DepEd. I-audit ko rin na lang po yung submit na i-issue sa kanya. Pinagbigyan ng ICFAO ang kanilang request at tuluyan ang nag-issue ng AOM ayon kay Wahil. Medyo makapalimukha na maka-involve doon sa OVP. Sino ba yung mga yun? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit. Sa pagtataya ni Rizon, sinubukang impluwensyahan ni Lopez at COA ang desisyon ng COA sa halip na hayaan na lamang ang ahensya na gawin ang kanilang trabaho. Nakita ni Wapil na maling paggamit ng confidential funds ng OVP ay ang medical at food aid travel expenses. Pati na rin ang ilang reward na wala namang katibayan sa pareho rin ang nakita sa DepEd. Pero ang kapansin-pansin ay ang disbursement vouchers at liquidation reports na tinukoy ang
Other Operating Expenses o FOOE, valid na confidential fund expenses. Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specifically dun sa enumeration ng item 4.8. Based on these documents, nakalagay po MOO from the confidential fund. Ang tinutukoy na 4.8 ay ang nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 na guidelines sa paggamit at paglinis ng confidential at intelligence funds. Ang FOE ay pera na regular na ginagamit sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya, samantalang ang confidential funds naman ay espesyal at hiwalay na pera na para lamang sa mga confidential operation. Seems to be a pattern dahil dalawa, tatlong beses yata na i-submit na MOE kasama dun sa kanilang justification. So, merong irregular at merong highly questionable dyan sa liquidation. Napitik din ng COA ayon kay Wami ang pag-aproba ng disbursement vouchers ni Nooy Finance Undersecretary Annalyn Padilla sa halip na ang agent head na sa sitwasyon noon ay si Vice President Sara Duterte. Kaya nag-aaral po na ito, yung po pagiging skandalo dito po ang confidential funds misuse. Makita po natin yung pattern na maling paggamit, yung pong mga taking mga pangalan. Samantala nga niya, mas pinalawig pa ng impeachment court itong subpoena para kay COA Supervising Auditor Celine Paisel Campo hanggang 11 nga ng Agosto na inaasahang magpapatuloy ng pagtestigo kaugnay nga sa pag-audit doon sa confidential funds ni VP Sara. Samantala naman, ayon kay Lead Prosecutor G.K. Luistro, isasubmit na nila bukas, Miyerkules, yung listahan ng mga susunod pa nila na testigo. Maring sa bukas, ano naman ang inaasahan natin? Magpapatuloy pa ba itong si Wamil o may iba na silang ipapakilala na witness? Bukas nila titignan natin kung sasalang pa rin si Wamil sa witness stand, pero base kasi sa nangyari kanina, inilista ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung mga senador na gustong mag-interject at medyo mahaba-haba itong listahan na to at titignan natin kung papasok pa sa oras yung pagsalang ni Wamil sa witness stand. Maraming salamat, Mari Ocampo. Naniniwala ang 4 sa bawat 10 Pilipino na bribery ang pinakaseryoso at kailangang bigyan ng pansin sa mga kasong nakasaad sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research, 43% ng mga Pilipino ang sumagot ng bribery. Sinundan naman ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%. 10% ng mga respondent ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman at 10% din ang sumagot ng grade 12. Samantala, 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na aligasyon. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2023 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Octa Research. Magandang gabi, Professor Rai, and welcome back sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat na nakikinig po sa. Magandang gabi na pala sa ating lahat. Thank you for inviting us. So, 43% ang nagsabing bribery ang pinakaseryosong charge. Bakit bribery ang nanguna sa pananaw ng publiko kumpara sa ibang mga usapin like grade threat? Well, siguro, unang-una ang bribery, ang issue ng corruption. Yung unang dalawa, no, na nananaig, no, na pataas ang bangko, no, dun sa pananaw ng ating mga kababayan, yung bribery, ang panunuhol, maging paggamit ng confidential funds. Lahat yan nakatutok sa corruption yan eh. And malaking bagay po yung issue ng corruption sa ating mga kababayan. Yung bribery ho, doon sa iba nating survey, tinanong namin yung mga kababayan natin, ano ba ang pinakamadalas yung na-experience na corruption o forma ng corruption sa ating bayan? Yung nga, manunuhod, galit ang mga Pilipino sa ganyan.
Yung sa ano naman, maling paggamit ng confidential funds, gaya na ng panunuot, pamilya rin mga kababayan natin yan kasi napag-usapan yan itong kay VP Duterte na gusto nakaganda na 2 taon na congressional hearing. So, siguro kaya sinabi niya, bagamat lahat naman ng kaso o aligasyon ay seryoso, itong dalawang pinaka seryosong mga aligasyon against our vice president. So, number 1, familiarity. Number 2, na-experience nila yan, naintindihan nila yung issue ng corruption, lalo yung panunuhol. Opo. Pero matagal na controversial itong confidential funds na ngayon nga ay dinidinig sa impeachment trial. Pero compare doon sa bribery na 43%, 28% lang ang nakatutog dito. Paano nyo ipapaliwanag itong shift na ito sa priority ng mga tao? Saan ba yung bribery sa impeachment trial ni VP Sara? Meron ba? Ang issue ng ang basic na tinatanong dito sa aming mga tinatanong natin sa ating mga kababayan dito sa survey na to. Ano para sa kanila ang pinaka-seryoso? Anong dapat pa pinaka-priority, no? Na bigyan ng pansin, no? Ng impeachment court. So, ang lumalabas, bribery o panunuot ang una. Pangalawa, yung sa confidential funds. Pangatlo ho, yung hindi widespread na yaman. At pang-apat, yung yung grade threat. Ang rason kung bakit ganyan yung pwede na. Number 1, familiarity. Naintindihan nila yung dalawang unang allegation na sila dealing with corruption. So, yun yung overriding reason kung bakit mataas sa kaso. Hindi ibig sabihin na hindi importante, di ba? Ang sinasabi nila, ang pinakaseryosong allegation ay itong corruption-related cases po. So, importante rin sa side ni VP Sara, mapaliwanag na mabuti, no? Kung ano yung posisyon nila dito, ano yung sagot nila sa mga issue ng corruption. Sinalakay ngayon, no, sa impeachment Loko yung motor mo ngayon. impeachment hearing. Walang yung nagmamanubra yung napag-usapan yung kamote. ating confidential funds. Opo. Yung going back to the bakit 10% lang yung unexplained wealth at saka rape threat na parang very obvious, di ba? Talagang nag-video siya, nakubaguhin yung wala, and napauwi natin napapanood. Parang marami yung nagtataka. Talaga, 10% lang yun compared doon sa mga naunang 43% na bribery at confidential funds na 28%. I mean, even unexplained wealth is only 10%. Do you think this will change as the impeachment trial goes on? Sigurado sila yung babago sa mga regulador. Kasi ginawa lang naman itong ating survey lang for hanggang 11. So yung unang linggo lang, o unang dalawa o tatlong yung impeachment trial days lang ang na-cover nito. Kasi ngayon, nasa day 11 na tayo, lakas wala tayong nag-impeachment. Mas marami na tayong naintindihan tungkol sa kaso, marami tayong naintindihan dito sa mga allegation against the Vice President. Marami ng ebidensya lumabas. At siguro magbabago ang pananaw, no? Kung ano yung mas seryosong sa mga kaso na isininahin against the Vice President. Magbabago sa mga numero na to. Pero yung unexplained wealth, yung great threat, hindi nila na makababayan natin kung ano yun. Siyempre, hindi na pag-usapan ng mabuti dun sa hearing sa House. Dahil napag-usapan sa unang-unang napag-usapan dito sa impeachment trial natin, alay ko mababago ang pananaw ng mga kababayan natin dito. So, ginawa itong survey bago dininig sa impeachment trial yung great threat? Tama ba ba? Yes, naman hindi ba na-capture niya yung unang tatlo o dalawang impeachment, three impeachment trial days na-capture yung great threat, no? To some extent. Pero nagsisimula pa lang yung impeachment trial nun, hindi pa lahat naiintindihan yung mga detalye ng kaso. Pero ang ibig sabihin naman, hindi nagsasabi yung mga kababayan na hindi importante ito. Ang sinasabi ang mas seryosong mga aligasyon ay nakatali doon sa issue ng korupsyon. Para sa ating mga kababayan, malapit bagay yung korupsyon eh. Ganun sa mga kababayan natin sa korupsyon,
At importante, for the side of the defense ng ating Vice President, may tingin na mabuti na unang-una walang nangyari. On the side of the prosecution na naging klaro ngayong araw, talagang mukhang may misuse sa public funds natin, lalo na pagdating sa confidential funds. Yung first day ng, o second day ng hearing ngayon on confidential funds, mukhang very successful yung yung prosecution in trying to lay out yung mga arguments. So yan yung buod ng survey na to. Yung survey na to, hindi lang itong tanong ang tinanong namin. Last week, naglabas din kami ng survey, ano ba ang dapat pamantayan o patayan ng impeachment court sa mga judges natin sa pagdesisyon kahit sa kaso ni VP Sara Duterte. Number one, dapat daw ebidensya kapag ang magiging batayan para gumawa ng desisyon o pamantayan, no, para gumawa ng desisyon whether to convict or to acquit. Pangalawa, sinasabi rin is political consideration. Pero doon sa numero, 70%, 7 out of 10 Pilipinas, sinasabi dapat ang pangunahing batayan para mag-desisyon yung mga fair judges natin ay ang ebidensya at ang batas. Yan, consistent po. Pagklaro sa ating mga kautayan, gusto nila ng batas, walang pinikilingan at evidence-based na trial. At pangalawa, nakikita nila corruption, yung mga aligasyon ng corruption, yun ang mga pinaka-importanting kaso na dapat talaga matugunan ng both defense at saka ng prosecutor. Alright, nako. Given these numbers, ano ang dapat maging takeaway ng Congress at ng Kamara kung sakaling maghain o magproseso ang impeachment ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Ay really good. Number one, ano nga naman tayo natin talagang alam mo nga, dahil ang sila tumabas sa ang yun na mga impeachment trial para makatagpo o mabigyan sa tatakbo ng makasagot sa mga kaso sa kanya. So number three, niluluto yung taong bayan. And gusto nila ng isang batas na proseso na walang pinipilingan at nakapakasi sa ebidensya. Alright. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai, sa inyong oras at malinaw na paliwanag. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Nakipagpulong na ang DOTR sa LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver kasunod ng pagsilip ng presyo ng langis. May panawagan naman ang palasyo sa ilang grupo na magsasagawa ng transport strike. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Pinag-aaralan na ng Malacanang ang sermiting rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver. Kasunod ito ng pag-aaray ng ilang mga tsoper at transport groups dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kasalukuyang nagtulong ang Department of Transportation sa hindi na dagdag pasahe at diskwento para sa mga tsopera. Ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo si Secretary Banoy at meron po siyang pakikipagtulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito. Dagdag pa ni Jose Castro, magpapatuloy pa rin naman ang 10 pesos fuel discount para sa mga PUV driver hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa kabila ng petisyon ng dagdag pasahe ng ilang transport group, sinabi ng palasyo na sinisigurong dadaan ito sa usapan habang isinasaalang-alang ang mga kommutera. Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi maka-apekto kung magkakaroon ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe. Ayaw po sanang maka-apekto ito sa ating mga commuters dahil alam po natin ang epekto ng krisis sa nito. Tinitingnan na rin ang pamahalaan ang maaaring na ibigay na tulong sa mga apektado Pabalik pa sa lang. transport sector sa patuloy na pagtaas ng langis. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng 3 araw na transport strike ang grupong Manibela sa darating na August 9 hanggang 12 bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pagamat nire-respeto ito ng Malacanang, sinabi ni Jose Castro na mas mainam na ma-resolve ang issue sa pamamagitan ng pakikipagdialogo. Aniya, lubos kasing maapektuhan ng kilos protesta
ang mga computer. Hindi po natin mapigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya. Handa naman rin anya ang gobyerno na tumukod para sa mga computer sa araw na isasagawa ng transport brief ang kanilang titig pasada. Ako si Lestonaner ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Nagpatupad ng tatlong magkakaibang rate adjustment ang energy regulatory. Nagrap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. God bless. Para